Isang pinagpalang araw sa inyong lahat, tayo po'y magninilay sa salita ng Diyos, ang pinagmumulan ng awa at tawa ng ating buhay, ang salitawa. Narinig natin sa ating ebanghelyo ngayon na si Jesus ay nagpalaya ng isang lalaking inalihan ng mga masasamang espiritu. Ang tawag sa kanila ay legion, ibig sabihin napakaraming espiritu ang sumanib, ang gumagambala sa lalaki sa ating ebanghelyo ngayon. At dito po sa ating ebanghelyo ngayon, makikita natin yung detalye na yung lalaking inalihan ng legion o ng mga masasamang espiritu ay naroon sa libingan. Symbolically, ang libingan ay madumi, lugar ng mga patay, at ang manatili doon ay nangangahulugang madumi ka. At ito yung sitwasyon ng lalaki. Nasa lugar ng mga patay, nasa lugar ng sa mata ng kanilang kapwa-tao, isa siyang itinuturing na madumi. Pero tila ayaw niyang kumalas sa lugar sa sitwasyon kung nasaan siya. Kaya sa kanyang sitwasyon na ito, na madumi, patay, madilim, at makasalanan, ang Diyos ang siyang lumapit, ang Diyos ang siyang nag-initiate na puntahan siya sa kanyang lugar, sa kanyang estado. At dito po sa encounter between God and the possessed man, and even the legion of evil spirits, humiling sila sa takot nila sa Diyos na sila ay ipadala sa herd of swine, sa lupon ng mga baboy. At kung titingnan natin bakit may baboy doon, hindi naman sila kumakain ng baboy, pinagbabawal sa kanila. Dahil ang lugar na to ay sa Gerasenes, lugar ng mga foreigners, ng mga hindi taga roon sa Israel o hindi mga Israelita. Kaya po open sila sa pagkain ng ganitong klaseng hayop. At dito po, pinadala ni Jesus ang mga masamang espiritu at tila naabala ang mga mamamayan dito sapagkat ang kanilang mga alaga, ang kanilang negosyo ay naabala ng dahil sa ginawa ni Jesus na pagpapalaya sa taong inalihan ng masamang espiritu mula sa kapangyarihan ng mga evil spirits. Minsan ganito rin tayo, tila ang ginagawa ng Diyos sa atin ay pang-aabala. Yung pagpapalaya na ginagawa ng Diyos sa atin ay tila nakakaabala. At tila hindi tayo mapalaya sapagkat ayaw nating bitawan yung mga nakakasakal sa ating buhay, yung mga nakakapigil para tayo'y ihahon ng Diyos, tayo'y tulungan ng Diyos na makalaya sa mga nakakasakal o mga nagpapahirap sa buhay natin, lalo higit sa ating spiritual na buhay. Na kapatid, kailangan natin bitawan ng mga bagay-bagay, kasalanan natin, yung galit natin sa puso, o kung ano man yung nakakapigil para tayo palayain ng Diyos sa ating kalagayan na madilim, walang buhay, malungkot. Papalaya lang tayo ng Diyos, kaya tayong palayain ng Diyos
kung ating pipiliin na bitawan ang mga kailangan nating bitawan. Muli isang pinagpalang araw sa inyong lahat.